Sa panahon matapos ang malaking baha, ang mga tao sa buong mundo ay nagkasundo at nagsasalita ng iisang wika. Tumura sila sa isang lugar na tinatawag na Shinar at nagkaroon ng isang malaking plano. Ang magtayo ng isang tore na aabot hanggang sa langit. Habang binubuo nila ang tore, nagiging mapagmataas ang mga tao. Inisip nila na kaya nilang abutin ang langit at maging katulad ng Diyos. Ginamit nila ang mga laryo at dikdikan sa paggawa ng tore, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanilang panahon. Habang tumataas ang tore, ang kanilang mga puso ay puno ng kahambugan. Ngunit nakita ito ng Diyos. Nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na pipigilan sa kanilang ambisyon. Binago ng Diyos ang kanilang mga wika sa isang saglit, hindi na nila maintindihan ang bawat isa. Ang mga manggagawa ng tore ay nagkagulo at hindi na nakakaintindihan dahil dito hindi na natapos ang pagtatayo sa tore. At ang mga tao ay nagsimulang magsialisan at magkalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ang lugar kung saan natigil ang konstruksyon ng tore ay tinawag na Babel na nangangahulugang kalituhan. Dito nagsimula ang pagkakaroon ng iba't ibang wika sa buong mundo. Ang kwento ng Tore ni Babel ay nagsilbing paalala na ang labis na pagmamataas at ang pagnanais na pantayan ng Diyos ay magdudulot lamang ng kalituhan at pagkakawatak-watak. Para sa mga content kahalintulad nito, i-follow at i-like lamang ang Ancient Stories page